Gabi na naman. Halika, samahan niyo ako sa munting tahanan ko. Hindi to sala, hindi to kwarto na may sariling pintuan. Hindi to bahay na akin, pero para sa isang OFW na kagaya ko, sapat na to. Pagkatapos ng mahaba at walang tigil na buong araw na trabaho ko, ito na ang reward ko. Kama, tablet, headphone, tahimik at konting pahinga para sa katawan at isip. Alam niyo yung pagod na hindi na kailangan ng explanation. Yung pagod na pagdapo mo pa lang sa kama, sumusuko na agad ang tuhod mo. OFW life to eh. Trabaho sa umaga, trabaho sa tanghali, trabaho hanggang gabi. Paulit-ulit, walang reklamo, kasi kailangan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, eto ako ngayon, nakahiga, nanonood ng movie, hawak ang tablet at naka-headphone. Parang simple lang no, pero sa totoo lang, luxury na to para sa amin. Ang kama na to hindi lang pahingaan, all-in-one to. Dito ako nagpapahinga, dito ako nag-iisip, dito ako gumagawa ng side hustle ko sa online. Dito ako nag-iipon ng lakas ng loob para sa susunod na araw. Sa loob ng 9 na taon, itong kama lang to ang naging bahay-bahayan ko sa loob ng 3 palapag ng bahay ng amo ko. Malaki ang bahay pero maliit lang ang space na para sa akin. At okay lang yun, natututo akong magkasya. Pinagkasya ko ang sarili ko sa maliit na kama na to. Katabi ang mga unan ko na mas maraming alam tungkol sa buhay ko kaysa sa kahit sinong tao. Sila ang saksi sa bawat pagod ko, bawat lungkot, bawat tahimik na luha na hindi pwedeng ipakita sa iba. Kasi OFW ka eh, kailangan maging matatag, kailangan okay ka palagi. Pero pag nasa kama na, pwede ka nang maging totoo. Dito ako tumatawa mag-isa habang nanonood ng movie, kahit kalahati na lang ang energy ko. Dito rin ako napapaisip ng, worth it ba lahat ng to? Tapos sasagutin ko rin ang sarili ko nang wala tayong choice, pero laban pa rin. Funny no? Isang maliit na kama pero nandito ang lahat ng mundo ko. Nandito ang pangarap, andito ang pagod, andito ang disiplina, andito ang dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw. At alam mo kung anong pinaka-relatable dito, hindi ka naman talaga maluho eh. Hindi ka humihingi ng bunggang bakasyon, hindi ka naghahanap ng malaking kwarto. Gusto mo lang ng isang lugar na pwede kang huminga. Isang lugar na walang expectations, walang utos, walang paki sa ginagawa mo. Kaya para sa akin, ang kama na to ang safe space ko. Kahit maliit, dito ko nararamdaman na akin pa rin ang sarili ko. At para sa mga kapwa kong OFW na nanonood nito, alam kong gets niyo ko. Yung pakiramdam na kahit pagod ka na, kahit homesick ka na, kahit gusto mo nang umuwi, tatayo ka pa rin bukas, magtatrabaho ka pa rin, lalaban ka pa rin. Kasi hindi lang para sa'yo to, para sa pamilya mo, para sa pangarap mo, para sa kinabukasan na pilit mong minubuo kahit malayo ka sa tahanan. Kaya kung nasaan ka man ngayon, nasa kama, nasa sahig, nasa maliit na kwarto, hindi maliit ang pinagdadaanan mo. At kung minsan, ang tanging kaya mo lang gawin ay huminga, manood at magpahinga. Okay lang yun, hindi ka tamad, napagod ka lang, hindi ka mahina, tao ka lang. Gabi na naman at bukas lalaban na naman tayo. Pero sa ngayon, hayaan mo muna ang kama mo ang maging tahanan mo. Good night sa lahat ng OFW, hindi kayo nag-iisa. At oo, proud ako sa inyo.